magkaugnay, magkarugtong para pong serye. No? Siguro po, isa po sa pinaka ah, highlights ng buhay ni Haring David, mga kapatid, ay yung pangyayari po na kung saan sa kultura, sa panitikan, tanyag na po sa lahat yung battle po niya between Goliath. Mga kapatid, alam mo ninyo si David, hindi lang po siya nakilala bilang pastol ng mga tupa, siya din po ay manunulat, musician, mga awit. Siya po yung naglapat ng karamihan po ng mga lyrics sa Book of Psalm, mga kapatid. At bago po siya nahalal, no, bilang ikalawang hari ng bayan po ng Israel, mga kapatid, na kung saan siya po'y inanoint ng oil. No? Ganun po kasi ang paghahalal ng araw sa hari. They were anointed with oil through the prophet. At alam naman po natin na si Prophet Nathan ang nag-anoint po sa kanya ng oil during that time. But before, mga kapatid, siya po ay natanyag, nakilala bilang bayani na pumatay kay Goliath. Alam po ninyo si Goliath sa Biblia, mga kapatid, ang lahi po niya, Rephaim. No? Meron po kasi nagsasabi na ibang mga ngaral, Nephilim. No, he is not identified as Nephilim. Bagamat, sa Old Testament, yung mga Nephilim, mga matatangkad rin po. But, Goliath, mga kapatid, he was identified sa kalahian po ng Rephaim. Na during po, nung maganap yung hatol ng Diyos na bahang gunaw, dahil sa makasalanan na po yung mga tao sa lupa, yan po yung mga naghari at naging makapangyarihan nung panahon na yon at kinatakutan ng maraming tao. At sila po yung naging produkto, mga kapatid, ng ipinagbabawal ng Diyos na relasyon. Ano po yun? Nung bumabaho kasi yung mga anak ng Diyos, describe po sa Genesis na yun po yung mga anghel. Kumuha po sila ng mga babaeng magaganda at kanila po sinipingan at naging bunga po noon ang naging mga makapangyarihan ng mga higante na lahi po ng Nephilim at Rephaim, na kung saan dyan po nanggaling sa kalahian na yan si Goliath. Kaya po, itong aking ipaglilingkod na mensahe, mga kapatid, ito po, hindi po madalas nabibigyan ng highlights, mga kapatid. Sapagkat akala po nila noon, nung matapos na pong mapatay ni King David, no, ang pinakabayani po ng mga Pilisteo sa region po, region ng Gath. Kasi bago po nila na angkin yung lupang pangako, yung land of Canaan, ang mga karamihan po na nag-i-invade dyan, mga makapangyarihang lahi po ng Rephaim. Alam po yan ni Brother Dario sa historical background, di ba? Bago po yan inangkin ng bayan po ng Israel, nag-send sila ng mga spies. Sa bawat po lahi, isang spy o espiya. Nung makita po nila yun, natakot lahat sila. Naku, lalaki pala ng mga tao doon. Sila po yung unang-unang nag-inhibit ng land of Canaan. Yung mga lahi po nila, Rephaim, sabi nila, naging mukha lang kaming mga tipaklong sa kanila. Imagine niyo po yung kanilang laki, yung kanilang stature, yung kanilang lapad, tapos mga mandirigma pa sila. Kaya nga po nung nadala na po yung balitang yon sa kampo ng Israel, lahat sila natakot. Sabi nila, dinala pa tayo dito ng Diyos para patayin na lang. Ba't hindi na lang doon sa Egypt? Dalawa lang ho yung lumaban doon na naglakas because their faith was anchored sa Diyos. Sino po yun? Si Josue at saka si Caleb. Si Josue at saka si Caleb lang po. Kaya po, yung nakapasok po sa Land of Promise, dalawa lang po sila. Karamihan po pinatay na dun eh. Naging gala sila sa ilang because wala silang pananampalataya sa Diyos. Land of Promise nga eh. Diba natakot sila, lalaki na ito. Alam niyo pa, sa history po, sa kultura at
panitikan, sa pag-aaral po, sa pagtalaan ng mga historya, ang mga lahi po ng Rephaim, mga kapatid, tingnan niyo po notice this. Ang kanila pong height, no? Approximately pinaka-maximum na po 15 feet to 10.5 feet. No, mga kapatid, ganun po yung kanilang height. Sa NBA po, sa talaan po, ang pinakamatangkad po naglaro, si Manute Bol. 7 feet 6 and 3/4 inches po. 1992 nung nag-drop po siya sa NBA. At sinukat po ng Guinness World Book of Record yung talagang height niya. Ang lumabas po 7.6 and 3/4 yung height niya. So lumamang lang po siya ng konti kay Yao Ming. Si Yao Ming po, tallest all-star player po ng NBA, which is 7'6" ang height. So si Manute Bol po 7'6" and 3/4. 3/4 lang po yun nila inches sa height. While yung ating kababayan na po na pure Filipino, si Kai Sotto, was 7'3" inches. Naku, napunta tayo ng pero historical, ito po fact, ibig sabihin katotohanan. Kahit na-research po ninyo. So imagine niyo po, ang height po ni Goliath nung labanan po niya, mga kapatid, si Goliath, ang nakasulat po sa Bible, mga kapatid, sa King James Version, sabi po, 6 cubit and a span. Tama po ba? Chapter 17, verse 4 ng 1 Samuel. 1 Samuel po. KJV po ito King James version. Ang sabi po, 6 cubit, tapos 1 span. Ang cubit po is binubuo po ng 18 inches ang isang cubit. Tapos yung 1 span is 9 inches. Pwede ko kayong gumamit ng calcul. Pagka i-round up nyo po lahat yan, lalabas po, ang height po ni Goliath is 9 feet 9 inches tall. Imagine niyo po yan. Kung nung naglaro nga po ng Pilipinas Gilas, nakita ko si Kai Sotto na nagbabouncer pa ako. Ayoko lumapit Para lumalabas hanggang pusod lang ako 7'3" Lalakihan na ako doon. How much more? Yung height po ni Goliath sa King James Version at chapter 17 verse 4, ang nakalagay po 6 cubit and a span. Tama ho ba? Yan na yung tingnan nyo po yung King James Version niya. So lalabas po, ang height po ni Goliath, 9 foot 9 inches tall. Hindi mo laki niyan. Ang tangkad niya, kaya po pala kinatakutan talaga. Ako nga, nung nakita ko si Kai Sotto, ayokong bumaba doon sa sa Araneta. Doon lang ako doon sa nakagano kami. Ayoko lumapit. Baka maapakan ako. Kasi natansya ko na, 7'3" ang tangkad. Doon tinignan ko, sabi ko, hanggang pusod lang ako. So nung nakita ko siya, na-imagine ko yung David and Goliath. No, mga kapatid. So yung mga lahi po ng Rephaim, ganyan po yung kanilang pagtataya po ng sukat sa history, mga kapatid. Kaya yung mga archaeology na nakakita ng mga malalaking espada, alam niyo po yung mga espadang yun, malamang at sa malamang, mga dati pong mga sandata yan, ng kalahian po ng kamag-anak ni Goliath ng mga Rephaim. Sapagkat napakatangkad nila, ganun mo kalalaki yung kanilang mga espada at mga sibak na mga kapatid. Ang hindi po madalas na pag-uusapan sa Biblia, na hindi lamang po si Goliath ang umiiral ng panahon na maglaban po si Haring David at si Goliath, na malaking tao na mandirigma din. No, mga kapatid, yun po yung hindi madalas nakikitang istorya. Kasi ito lang po yung naka-highlights Tingnan niyo po babasa po ako na sumusuporta po yan sa bagay na yan Ito po sa ERB ang nakasulat po,
The Palestine had a champion fighter named Goliath who was from Gath. Kasi karamihan po sila nasa region po ng Gath sa dako po ng Palestine. Parang Pilipinas, di ba, may region 1, region 2, NCR. So yung Palestina po, nasa region po ng Gath, which is doon po galing yung lugar na pinananahanan po ni Goliath. Alam naman ho ninyo sa mga tao, sa kultura, tradisyon, di ba? Kapag ikaw may napatay, di ba? May mga kamag-anak yan. Tama ho ba? May mga kapatid yan. Ano po yung mangyayari? May rest back. Alam niyo ho, sinabi niya sa 1 Samuel 7:3, no, yung sa ERB, sabi po doon, ang height daw po ni Goliath is more than 9 feet tall. ERB translation yun. Ngayon din sa CEB, Contemporary English Version, ganun din po yung sinasabi. Ang sabi po, the height of Goliath was over 9 feet tall. So sumusuporta lahat talaga rito sa King James Version sa sinabi niya. So ibig sabihin, lahat sila nagko-complement sa isa't isa na ito talaga yung height. Imagine niyo po yung kinaharap ni David. Na-imagine ko nga na nakita ko si Kay 7'3" pa lang yun ha. How much more yung height na to? 9.9 inches tall. Ang laki no, nakaganong ka. Sabi ko, ako nakakalula pala talaga yun. Tapos, stature pa niya, matipuno siya kasi mula pa sa pagkabata, mandirigma na siya. Yun yung kanyang adbentahe, kumbaga po sa boxing, experience po si Goliath. Tapos sa laki ng katawan, lamang na lamang talaga siya. Kaya nga sabi niya, dudurugin lang eh. Pupulpusin lang talaga kung talagang kung walang Diyos. Kaya kanina without God. Kaya lang sabi ni David, ako'y naparito. Diyos ang dala ko. At ibibigay ka ng Diyos sa akin sa araw na ito. Yun yung yun yung nag-matter dun mga kapatid. Kaya kung titingnan natin, before the battle, mga kapatid, chapter 17 verse 40, I want you to notice this verse. Bago pa mangyari yung labanan, yung talagang harapan nila, I want you to notice this verse. 1 Samuel chapter 17 verse 40. He took his walking stick in his hand and went to find 5 smooth stones from the streams. Tanong ko pa mga kapatid, how many slingshot yun nakapatay po kay Goliath? Di ba isa lang? Pero I want you to notice this verse, 17:40. No? He took his walking stick in his hand. Kasi po ganun po talaga yung mga pastol. Alam mo po yung walking stick na yun, kung bakit po meron sila nun, unang-una pag may mga wolves na predator para po sa kanilang mga lamb, mga tupa, yun po yung kanilang pinang-defense at pangtaboy sa mga wolves. At yung din pong stick na yun din po yung pinangkukuha nila kapag meron po mga tupa na nalalagay po sa mga bangin para po ma-hook nila yung tupa. So yun po yung gamit. So yun po yung sinama niya. At bukod ron, nilagay po niya 5. Notice this. Alam po ba ni David na ang makapapatay kay Goliath is 1 slingshot lang? Alam niya. But why? Ang kinuha niya 5. Sounds interesting, di ba? Tama ko ba? Alam niya, isa lang pumatay kayo. No? Alam niya, yung isang slingshot na yun ang pumatay talaga. Pero I want you to notice this verse at meditate in it. Mamaya-maya po kasi lilitaw na. Yung sinasabi ko na, ba't hindi madalas hindi nakikita? Kasi ang pamagat ng paksa natin, The Revenge of Goliath Brothers, no? At ng kanyang mga kalahian. Kaya sabi ko sa inyo kanina, ang alam ng iba, ang nabubuhay lang na nakalaban noon ni David,
ay isa lang. Pero hindi nila alam, may kapatid pa yon at may mga kalahi pa yon na mga repain, di na po ang lahi. Na gusto pong mag-revenge. Gusto po ng paghihiganti. No? Kasi ganun eh. Alam nyo, yun ang ano ng tao eh. Teka, yung ano ko, ganito ginawa niya. Para yung mga napapanood natin sa mga pelikula, di ba? Pinatay mo yung ano ko, yung kapatid ko, yung tatay ko, maghihiganti ako. Ganun yung nature ng tao, tama? So ito po yun. Went to find smooth stones from the stream, and he put 5 stones and his shepherd's bag. Nilagay niya po yung 5 stones sa iyo, pero alam niya, isang slingshot lang ang gagamitin niya kay Goliath. So what's the meaning of yung natira pang 4? Para sa inyo, mga kapatid. And his sling bag. Then he went out to meet the Palestine. Yun na po. And the history, 1748 to 51, alam naman natin, pag pinas forward ng 1 Samuel, tinalo niya po sa isang slingshot lang. At wala siyang makitang tabak noon. So ang nakita niya yung tabak mismo na meron po si Goliath. Kaya dali po siyang tumakbo at kinuha niya yung tabak ni Goliath. Yun ang pinampubot niya ng ulo ni Goliath. No, mga kapatid. Eto na po. The time was approximately 930 to 923 BCE nung nangyari po ang tagpong ito. Makikita po natin in 1 Samuel chapter 29:15. Ito po nakasulat. Moreover, the Palestinians had yet to war again. Pansinin niyo po, again. Ibig sabihin, nung 1 Samuel chapter 17, kumbaga ito po yung pagpapatuloy ng digmaan nila ng mga Palestina. No? Ibig sabihin, hindi na puputol na digmaan o away ng mga Palestina sa Israelita. So, ang pagtataya dito ng maraming scholar, nung binasa ko ito, wala na po si King David sa kanyang prime. Para po yung nakaraan lang na laban, yung kay Manny Pacquiao, wala na po sa prime si Pacquiao at the age of 46. Ang kalaban po niya, napakabata, nasa prime pa, 30 years old si Mario Barrios. Nakuha niyo po? Some suggest yung mga ibang scholar na nabasa ko, maaring ang edad na daw po dito ni David, karamihan na nabasa ko 60 o magsi-60. Pero ako ang pananaw ko parang mga nasa papunta ron mga 58, 59. So ibig sabihin wala na siya sa prime. Papunta na siya kumbaga sa panahon na sa Pilipinas, pa-senior citizen na. Ayan ho yung kanyang edad rito dahil cycle At bilang siya po'y hari, hindi lang basta hari, mandirigmang hari, sumasama po pa rin po siya sa digmaan. No? So, bagas parang ito na yung last ng participation niya, physical sa pakikipagdigma. Kasi may nangyari dito, mga kapatid. Moreover, the Palestinians had yet war again with the Israel. And David went down and his servants with him and fought against the Palestine, and David waxed faint. King James Version chapter 21 verse 15 ng 2 Samuel. 2 Samuel chapter 21 verse 15. No? Yung nakasulat po sa Hebrew word na wax paint, mga kapatid, nakasulat po doon up, no? Yung letra po niya, double OF. Ang ibig sabihin po nung mga nakasulat dito, to paint, darkness, brandish, no? Shine forth, not in his prime already. Para kumbaga sa pabukan liwayway na. Palubog na yung araw. Ang ibig sabihin ng paglalarawan, na sa time na ito, na pagod na siya, weary na siya, hindi niya kaya lumaban, wala na siya sa prime niya. Yun ang ibig sabihin nun. Papunta na sa pagka-senior. May edad na. Yun lang ang ibig sabihin nun. Kaya madali na siya mapagod, weary na ang ginamit na word, mga kapatid.
At dahil po sa kalagayan na yan, mga kapatid, ito po yung sumunod na verse. Dahil po sa kalagayan na yan, dumating ang araw ng digmaan. Ito na po chapter, ano pa rin, 2 Samuel pa rin. Same, ano pa rin, 21, verse 15 to 16. Dumating ang araw ng digmaan na muli ng mga Palisteo at ng mga Israelita. Sumama si David sa kanyang mga kawal sa pakikipaglaban. Sa isang labanan, ay lubhang napagod si David. Pasin niyo po yung ginamit na salita sa Tagalog. Lubha. Alam niyo kapag nasa prime pa kayo, parang ito ngayon labas kaya marami nagulat kay Pacquiao 12 rounds. Kaya pa rin niya. Sabi niya parang nasa 35 ka pa rin sabi ng kasi 46 eh. Pero pansinin niyo naitawid niya yung 12 rounds, naikipagsabayan pa rin siya. Saan kumuha ng lakas? Di ba? Parang ganito yung nakikita kong dumating ang araw ng digmaan at lubhang napagod si David. Ito po yung verse 16, notice this verse. Papatayin na sana siya ng higanting si S.B. Binob. Ito po kalahi po ito ni Goliath. Repaim din po yung yan. Ito po yung number 1 Kasi kanina binasa natin, bago po yung labanan niya, alam naman ni David na makapapatay kay Goliath, one slingshot lang. Why take 5 stones, smooth stones? Ito po kasi yung dahilan. Kasi yung labanan nila, hindi ho kagad naputol doon. Patuloy yun. At ang totoo, hanggang ngayon, yung digmaan po nila, yun nangyayari, di ba ngayon, sagutan po ng racket? Alam po yan, ayun po yung kanilang noong pa na dinidispute, territorial na pag-aangkin. Lupa. Hanggang ngayon yan, hindi ko namamatay ang alitan na yan. War against the Palestinians, war against yung mga kababayan nila, mga Talib, Talabib, mga tinatawag nila mga bandido. Yan din po yun eh. Hanggang ngayon yung lahi na yan, hindi ko nagkakasundo ngayon. Kasi ang pinaglalabanan, territorial land pa rin. Mga kapatid ko. Papatayin na sana siya ng higanting si S.B. Binob na may dalang bagong espada at sibat na may 3.5 kilo ang bigat. Ibig sabihin, yung lubhang napagod siya, hindi na niya na-overcome yun. Anong ibig sabihin? Wala na ho siya sa prime niya. Papatayin na sana siya. Alam niyo, meron lang nagligtas sa kanya dyan eh. Yung isa po sa tauhan niya, eto po, verse 17. But Abisai, son of Zuriah, killed the giant Palestine and saved David's life. Then, David men made him promise. Sabi ng mga sundalo ni David, ng mga mandirigma, mangako ka. Kasi wala ka na sa prime mo eh. Tanggapin natin sa hindi, wala ka na sa prime mo. Hindi na dapat. No? Sabi niya, made him promise that he would not go to battle anymore. They said, sabi ng kanyang mga sundalo o mga bataan, if you do, Israel might lose its brighter leader. Kasi pagka nangyari pa, mawawalan kami ng matalinong hari. Sino mahalili sa'yo? Sinong papalit? So to protect kings' lives, sabi niya, ito na yung last na battle mo. Kamunti ka nang mapatay ng kalahi ni Goliath na Repaim si S.B. Binob. Kamuntik na, konting-konti na lang kung hindi po siya nailigtas ni Abisai, na isa po sa kanyang mga magigiting at matapang na sundalo. So yun po yung number 1. Kasi di ba, 5 yung kinuha niya na bato, yung isa para kay Goliath. Ito po yung number 2. Meron pa hong number 3. Ito po. Later, 21:18, so ito po yung cycle ng digmaan. So ibig sabihin, hindi po yan napapatid. Tuloy-tuloy lang. Later, there was another battle with Palestine at Gob. Si Bigay, the Hustatite killed Sap, another one of the giants. So meron pang lumitaw bilang ikalawa, si Sap, ang pangalan naman. So ang lahi din po nito, Repaim.
Kalahi din po ito ni Goliath. Notice this pangatlo. Ito na po yung sinasabi ko, yung naghiganti na, yung kapatid po ni Goliath. Ito na po yung kapatid niya. In verse 19, later, there was another battle at Gob against the Philistines. Elhanan, the son of Jaare, Origim from the Bethlehem, killed Lame, the brother of Goliath from Gath. His spear was as big as a post. Yung panya daw pang sibat, mas malaki pa daw ho sa poste. So imagine niyo na kung gaano katangkad tong tao na to. Ang laki ng sibat. No? Pinatay po yan ni Elhanan. Ito pong kapatid po ni Goliath, yan po yung pangatlo. And last, ito po, 2 Samuel chapter 21, verse 20. There was another battle at Gath. Karamihan po kasi yung lahi ni Goliath, yung kalahian nila, nasa region po talaga ng Gath. Doon po sila marami yung mga Rephaim. There was a very large man who had 6 fingers on each hand and 6 toes on each foot. Di ba kapag binila nyo 6, 12, tapos 12 pa rin sa baba, 24 lahat. So ibig sabihin, di pangkaraniwan, kakaiba. He had 24 fingers and toes in all. This man was also one of the giants. This man challenged Israel and made fun of them. But Jonathan, hindi po ito yung Jonathan na anak po ni Saul. Jonathan killed this man. This was Jonathan, the son of David's brother, Shimei. No, ito po yung anak ni Shimei na kapatid po ni Haring David. All 4 of these men. So na-accomplish na ho ba yung sagot? Bakit po doon sa 17:14? Bakit po ang kinuha niya 5 smooth stones? Ito po kasi yung kabuuan ng kulang eh. All 4 of these men were giants from Gath. They were killed by David and his men. Naalala ko po, yung pinasa po natin lahat, mga succeeding verses, pansinin niyo po yung binanggit sa verse 22. Hindi niyo po ba napag-iisipan to? All 4 of these men, lahat po sila, lahi nila, Rephaim, were giants from God. They were killed by David. Naalala ko po, historical background tayo, Filipino historical background. During April 27, 1521, nung nagkaroon po ng labanan si Magellan sa Mactan po ng pinaka-chief head nila noon, na si Lapu-Lapu. Kasi ang gusto po ni Magellan to colonize Mactan eh. Gusto nilang sakupin eh. Tumutol po si Lapu-Lapu. Alam nyo, digmaan nangyari, nandoon pa lang sila sa dagat, bababa pa lang. Sinalubong na ng mga mandirigma mula po sa Mactan, sa pangunguna po ni Lapu-Lapu. Alam niyo po, di ba ang mga European, pag nakita nyo sa sibika at kultura, meron silang mga armor dito, meron din dito. Alam niyo, pag nasa dagat yun, walang silbi yun. Sinalubong sila nasa dagat. At saka meron ang protected armor dito si Magellan, na doon po natamaan po siya ng kampikan, yung parang espada po ng mga katutubo. Kampikan, ang tawag doon. Yun ho yung nakasugat sa kanyang hita, at nung bumababa pa lang ho siya ng galyon, ng kanilang sasakyan, natamaan po siya ng spear o pana po sibat na may lason sa kanya pong kamay dito. Bagamat po ang nakapatay po kay Magellan ay hindi po si Lapu-Lapu, bilang siya po yung pinuno, ang kredito kay Lapu-Lapu. The same thing po ng binasa natin, 2 Samuel 21 verse 22. Alam natin yung 4 na mga higante, hindi po si David ang literal na pumatay. But, yung kredito ay napunta kay David sapagkat si David po yung nag-lead sa mga sundalong ito o mga mandirigmang ito. Nakita niyo po yung punto. Kasi pagbabasa tayo, ba't kaya sinabing all 4 of these men were giants from God. They were killed by David and his men.
Kasi po yung kredito, bilang siya po yung hari ng mandirigma, napunta sa kanya, bagamat hindi man siya yung literal na pumatay. Same thing po, during April 27, 1521, bagamat ang nakapatay po kay Magellan ay mga matatapang na mandirigma po ng Macta na nasasakupan po ni Lapu-Lapu ang nakapatay. Pero ang kredito, kanino po? Kay Lapu-Lapu. Siya yung pumatay. Ngayon, ano pong aral ang gustong ihatid sa atin ng istoryang ito, ng historical background na ito? Alam mo ninyo ang ating pakikipagdigma, mga kapatid. Hindi po sa laman. Ang ating pakikipagdigma ay spiritual. Pansinin niyo po, babasahin ko po itong Ephesians chapter 6 verse 10. Sama ko na po yung ang talagang pangunahing verse ko po ay yung 6:12. Pero sama natin yung 6:10. Pamagat po nito, the armor of God. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood. Pakikipaglaban naman natin, hindi naman sa dugo at laman. But against the ruler, against the authorities, against the power of this dark world. Papapansin nyo sa mundong ito, mga kapatid, ang palagi pong ginagawang katawa-tawa si Jesucristo. Tingnan nyo po yung nademanda, yung pinangalanan pong ingrato, yung nasa LGBT group, na-demanda po siya, nakulong din po siya. Ang ginawa niyang katatawanan, ang ginawa niyang drag queen, ang ginaya po niya, yung itim na Nazareno. Nakarelate na kayo kung sino yun? Napalabas yun na. Ginagawang katatawanan, lagi si Kristo. Bakit hindi ang mga Hinduismo? Bakit hindi ang mga Budismo? Anong ibig sabihin? Because the ruler of this world is Satan. Diba? Sa mga hindi namin kinikilala si Kristo bilang Diyos na nagkatawang tao. Propeta lang siya. Tao lang siya. Bakit ang minamak, ang ginagawang katawa-tawa, laging si Kristo? Bakit po? The ruler of this world. Hindi sila naniniwala kay Kristo. Okay lang yan. Hintayin natin pagdating niya. Kung sino. For our struggle is not against flesh and blood, but against the ruler, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Yun yung sinabi. Alam mo na yung digmaan natin dito. Naalala ko po nung tinempo ng demonyo si Jesus Christ after 40 days na siya po'y nag-ayuno. Alam mo niyo sa Biblia, ang pag-aayuno po ay pagpapalakas ng spiritual na kalagayan. Tama ho ba? Ang pag-aayuno po noon at gayon din naman ngayon ay pagpapalakas na spiritual na kalagayan. Dinala po ng Diyos si Jesus sa ilang para po tuksohin. Ngayon po nang natapos po lahat ng tukso, nakasulat po, mga kapatid, sa Luke chapter 4. Babasa lang ako ng isang tala. Ito na po yung last na babasahin ko. 4:13. Paulit-ulit po siya tinukso. Lahat po yung panunukso, hindi nagtagumpay. Pero I want you to notice this chapter 4 verse 30 ng Lucas. And when the devil had ended all the temptation, he departed from him for a season. Alam mo ninyo ang demonyo, pagka tayo hindi na pagtagumpayan. Halimbawa ngayon, bumabagyo. Karamihan pa rin sa atin nagpumilit. Inilaban. Dadalo ako. Kaya nakakalakas yan pag nakikita yung mga, alam nyo, nakaka-motivate. Pag nakikita ko yung mga kapatid may edad, senior citizen na. Tapos sa kabila na mayroong mga hadlang ng mga natural calamity, nandiyan pa rin. Nandiyan nakaka-motivate talaga ng pananampalataya yun. Sa amin, nakaka-motivate yun. Kasi, ba't siya?
Kaya niya yun. On her age, on his age, sa kabila na may mga ano, nandiyan pa rin. Di ba nakaka-motivate yun? Same din. Itong nangyari sa Panginoong Hesus, hindi nagtagumpay ang dyablo. Pero ang sabi po, no, he departed from him sa panunukso for a season. Sa sandaling panahon lang. Pero humahanap siya ng mga pagkakataon para matokso ang Panginoon. Same din in our life. Huwag natin tingnan gaano kalaki yung problema at tukso na meron sa atin o hadlang sa atin na ipinupukol ng kaaway. Alam mo ninyo, yung pinupukol po, yung hitik yung bunga. Naniniwala kayo ron? Payag kayo? Ba't kasi pupukulin yung walang bunga? Ano pa babagsakin doon? Nakita niyo yan? Ganun yung kaaway eh. Maaring ngayon hindi kita napagtagumpayan. Teka, may susunod pang season. Season 1 pa lang to. Parang serye yan eh. May season 2 pa. Di ba? Ganun yung pakikipaglaban natin sa Espiritu. At huwag natin kalilimutan gaano mang kalaki yung hadlang. Katulad po ni King David. Gaano mang kalaki, height, stature, laki ng katawan, laki ng armas, laki ng sibat. No? Huwag natin kalilimutan kung gaano pa rin kalaki yung Diyos na meron tayo. No matter how big our enemy is, no matter how, kung gaano karami yung ipupukol niya, natukso sa atin, isipan lang natin how big and how powerful ang Diyos na meron tayo. Katulad po ng sinabi ni David, sa araw na ito, ibibigay ka sa akin ng Diyos. Sabi nga po, 8:18 ng Romans, we are more than conqueror. Tayo'y higit pa sa mapagtagumpay. Sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sino po yun? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, alam ng kaaway na wala po talaga siyang panalo. Bakit? Dahil kay Kristo na umibig sa atin. Dahil sa dugo po na kumukover sa bawat isa sa atin. Same din mga kapatid. Sa istoryang ating nabasa at napag-aral. Wag po kayong magsaya, wag po tayong magsaya na nagtagumpay tayo ng konti. Kasi ang diablo po, palagi na nandiyan yan eh. Humahanap lang yan ng konting pagkakataon. Be still pa rin. On guard. Sabi nga, di ba, napanood niyo yung laban ni Pacquiao ng box. Ano sabi ng referee? Protect yourself at all time. Be on your guard. Kasi hindi nakasalanan yun, binaba mo yung guard mo, sinuntok ka, bumagsak ka, bibilangan ka, 1, 2, 3, ganun ang sports ng boxing eh. Hindi ka nagputik eh. So, dapat lagi tayong alert. Alam natin na, okay, hindi nagtagumpay yung Diablo ngayon. Meron pang susunod dyan. Gaya din po na nangyari kay David. Diba, napatay niya si Goliath, pero meron pang naghihintay na season. Yung mga kalahi niya, na Repaim, yung kapatid niya, re-rest back kami. Same din sa panahon natin. Ang Diablo, hindi lang po nag-iiwan ng isa, 2 suntok. Parang si Pacquiao yan eh. Mayroon pong 8 combo punches. Ganun po ang kaaway mga kapatid. Kaya po, lagi po tayo on our guard. Sapagkat ang kaaway po natin, ganun po kakulit. No? At nawa po, maisip natin kung gaano po kamakapangyarihan yung Diyos at yung dugong nasa atin. Tayo higit pa sa mapagtagumpay. Subalit ang pagdidesisyon, kasi free will of choice yan eh. Diba? Ang sarap po matulog ngayon eh. Ang lamig. Pero mas pinili nating nandito tayo. Di ba? Isa ho yung pagtatagumpay. Mga kapatid. At dahil doon, sa Diyos po ang papuri. Maraming salamat po sa ating lahat.